Kumusta na po kayo mga kaibigan? Welcome ko po kayong muli dito sa Balitang Katotohanan. Ito po'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Ang katotohanan po ay siyang magpapalaya sa atin sa kasinungalingan. Ito pong muli si kapatid na Cesar Sineta, buong puso pong bumabati sa inyo ng banal na halik. Masaya at maligayang panunood po. Atin pong itutuloy ang pagtalakay dito sa mga kasinungalingan na in-upload nitong mga Depensor Katoliko. Partikular po itong si Wendell Talibong sa kanyang programang Punto por Puntos at yan po'y in-upload dito sa YouTube. Yan po ang patuloy nating susuriin. Yan ba'y katotohanan o kasinungalingan? Tinitya ko na po sa inyo, hindi nyo pa napapanood, kasinungalingan po. Ito po, panoorin po natin mga kaibigan. Magandang araw sa ating mga kapatid na palaging nagsubaybay sa atin sa YouTube channel, sa ating panutuntunan. Sa ngalan ng aming Arsobispo, Archbishop Martin Humuwanda, itong inyong lingkod, kapatid na Wendell Talibong, ay muling makasama ninyo upang ating tatalakayin sa ngayon at sagutin natin ang isyu na matagal nang inulit-ulit ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo at lalo na sa kanilang mga ministro, paggamit nila sa napakalumang aklat na ang pamagat ay Catechism of Christian Doctrine numero 3. Ang ating paksa ngayon kung sa katekismo ba na palagi nilang ginagamit, inuutos ba ang pagdiyos sa mga imahen? Sa programa nila ni kapatid na Ramel Parba at ni kapatid na Michael Sandoval, muli nilang ginamit ang naturang aklat, ang Catechism of Christian Doctrine numero 3. Ito ang ginagamit ni kapatid na Ramel Parba. Sa paragraph number 10, ang nakasulat ay ganito: What is a saint? A saint, in the strict sense of the word, is one who is in heaven and has been presented by the church for the public worship of the faithful. At ituloy nila ito mga kapatid sa paragraph number 13. Is the worship of the saints confined to their persons? No. It extends also to their relics and images. Ito po'y nakasulat mga kapatid sa Catechism of Christian Doctrine sa pahina 86-87 sa numero 3. Kaya ayon sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo at sa mga ministro, haya na ang aklat ninyo. Hindi yan paratang, hindi yan galing sa mga anti-Catholic. Malinaw at maliwanag na ang mga santo ay sinasamba ninyong mga Katoliko. At sasabihin nila mga kapatid na maliwanag na inaamin na sumasamba ang simbahang Katoliko hindi lamang sa katauhan ng mga santo, kundi magiging sa kanilang mga larawan at sa kanilang mga relikya. Sabi nila, hindi ba maliwanag na ang pagsamba sa naturang mga larawan pati na sa relikya ay isang idolatria? Bawal na bawal yan sa Biblia. Kaya mga kapatid, sagutin natin punto por punto ang matagal ng tuligsa ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, lalo na sa Iglesia ni Cristo, gamit ang aklat Katoliko na ang pamagat sa naturang katesismo ay Catechism of Christian Doctrine numero 3. Mga kapatid, diyan po makikita natin na hindi naintindihan
karamihan ng mga ministro, lalo na sa mga kaanib, ang sinasabi sa naturang referensya na ginagamit nila. At tatalakayin natin kung paano ang referensya ay nagiging diferensya. Sapagkat yan po kasi mabasa ng mga ministro at lalo na sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ang salitang worship o pagsamba. Kaya mga kapatid, inakala na agad nila na pag Diyos na ang kahulugan niyan. Mali. Maling-mali. Iyan po mga kapatid ang malaki nilang maling akala. Di po ba? May kasabihan tayo. Marami ang namamatay sa maling akala. Sa kaso ng referensya na ginagamit nilang diferensya mga kapatid. Sa mga ministro ni Felix Manalo, lalo na sa mga nakikinig na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Kung ito mga kapatid ay hindi natin sagutin at hindi natin ituwid, aba, maraming pupunta sa impyerno dahil lang sa maling akala. Gumagamit sila ng referensya sa English, tapos hindi pala sila ganoon kagaling umunawa ng English. Magaling silang mag-research at humanap ng mga aklat Katoliko, ngunit ang nakalulungkot, hindi sila magaling umunawa. Bakit po nasabi natin iyan? Mga kapatid, ipaliwanag natin punto por punto. Una, ano po ba ang kahulugan ng salitang worship o pagsamba? Ibig ba sabihin mga kapatid na iisa lang po ang kahulugan ng salitang worship o pagsamba? Kung gayon mga kapatid, sangguniin natin ang mga dalubhasa sa English para makita natin kung pag Diyos lang ba ang ibig sabihin sa salitang worship o pagsamba. Ito po sa Webster's Revised Dictionary, mababasa natin ang salitang worship. Ang kahulugan nito, una, to respect, to honor, to treat with civil reverence. Ikalawang kahulugan sa worship, to pay divine honors, to reverence with supreme respect and veneration, to perform religious exercises in honor of, to adore, to venerate. Ano po ba ang sabi ayon sa mga dalubhasa sa English? Sinabi ba na pag Diyos lang ang kahulugan sa salitang worship? Hindi po. Malinaw ang kahulugan na ibinigay sa definition mga kapatid sa mga dalubhasa sa English. Ang salitang worship pala ay pwede ring nangangahulugan ng paggalang. Ibig sabihin, ayon sa mga dalubhasa, ang salitang worship ay nangangahulugang veneration. Kaya kung mapakinggan ninyo ang programa ni kapatid na Ramel Parba, ang kaniyang binabasa, sadya niyang pinutol. Halimbawa, palagi nilang ginagamit ang question paragraph number 15. Ano bang nakasulat? Ought we to worship holy images? We should have, particularly in our churches, images of our Lord as also of the Blessed Virgin. Hanggang dyan lang siya. Hindi na niya ituloy. Pero si Arnel, na ministro ng Iglesia, tinuloy niya, pero ang salitang honor ay pinalitan niya ng salitang pagsamba. Ngunit si Parba, iba ang kaniyang paraan sapagkat hanggang Blessed Virgin lamang siya. Bakit ba hindi nila ituloy? Mamaya tatalakayin natin yan kung bakit sadya nilang iniwasan yan. Ibig sabihin mga kapatid, ang kahulugan ng assent has been presented by the church for public worship ay ipresenta ang mga santos upang bigyan ng mataas na paggalang at hindi para gawing Diyos. Kaya pinutol nila ang pagbasa sa paragraph number 15. Bakit ano ba
karugtong. Ito ang karugtong at ipakita ko sa inyo sa TV screen. Ought we worship holy images? We should have, particularly in our churches, images of our Lord as also of the Blessed Virgin and the saints, and we should pay them due honor and veneration. Di malinaw. Ang worship na ginagamit yan ay hindi pagdiyos, kundi ang worship na ginagamit yan ay paggalang, veneration. Ganon din mga kapatid ang kahulugan sa paragraph question number 13 na palagi nilang ginagamit. At ating basahin, is the worship of the saints confined to their persons? Ang tamang kahulugan mga kapatid, kapag inunawa natin ng mabuti, yun po ay paggalang ng mga santo. Paggalang ng mga santo at hindi pagdiyos ng mga santo. So nakita po niyo mga kapatid ang pagkakaiba? Ang referensya na ginawang diferensya. So mga kapatid, malinaw na malinaw ang kahulugan ng Catechism of Christian Doctrine sa numero 3. Pero kung gamitin ito sa mga ministro at mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na itinatag ni Felix Manalo, aba, nalikot na ang ibig sabihin. Ngayon, kahit po sa Pilipino natin tingnan, ay mali pa rin ang pag-unawa ng mga ministro at kaanib ng Iglesia ni Cristo. O kaya'y sadya talaga nilang imali ang kahulugan, batay sa turo ng kanilang New Error University. New Era pala. So, muli po mga kapatid, ay ang mga dalubhasa sa wika ang ating sangguniin. Ito po mga kapatid ang sabi ng UP Diksionaryong Pilipino, circa 2001, Sentro ng Wikang Pilipino, Sistemang Universidad ng Pilipinas. Sa pahina 777, ito ang nakasulat. Samba, pagsisimba, labis na paghanga o pagdakila. So nakita po ninyo, dalawa ang ibinigay na kahulugan. Ngayon malinaw mga kapatid na ang salitang pagsamba o worship ayon sa mga dalubhasa, hindi pala ibig sabihin pagdiyos na, kundi ito'y paggalang rin. Pwedeng sa tao o pwedeng sa bagay. Halimbawa mga kapatid, babasa pa Palagay ko, sapat na po yan mga kaibigan para makita natin ang kasinungalingan talaga nitong si Talibong. Alam nyo, talaga pong hindi ako nagkamali na isipin na masamang tao ito si Talibong. Nung pagbintangan nito si kapatid na Felix Manalo na siyang katuparan ng 666, naisip ko na yun na ang taong ito talaga masama eh. Kita nyo na, kitang-kita yung pagka-demonyo nitong taong to. Nakasulat na yung worship eh. Hindi raw yung kahulugan ng worship. Kung ano-ano ang binasa para patunayang mali yung nakasulat na worship. Nakasulat na yung worship, Talibong eh. Hindi ang ibig sabihin na yung halimbawa, may hopya, yung laman nun ni munggo, may lamang asukal. Hindi ka na kumain ng hopya. Yung mga binasa mo, yun ang kahulugan ng pagsamba o worship. Di ba? At baka makita ka nung sumulat ng Tagalog sa UP na binasa mo pa. Na yung kahulugan ng pagsamba o worship ay pagsisimba, labis na pagdakila at paghanga. Labis na pagdakila at paghanga. Yun ang pagsamba. Ngayon, ang gusto mo, mabasa na ilagay doon na dinudyos. Kasi ang sabi mo, yung pagsamba, hindi pagdudyos. Bueno, mabuti mga kaibigan, lalo na po kayong mga Bisaya, sapagkat ang programang yan ay dyan. Punto por puntos. Punto por puntos, pero siya laging napupuntusan.
Pakinggan yung maigi kung ano ba talaga ang kautusan ng Diyos tungkol dyan. Ano po? Ito po. Ito po, sadyang iprinin ko po ito. Ano po? Para makita po ninyo. At kung mayroon kayong Biblia, ay basahin nyo po sa Biblia ninyo. At nandyan po ito. Para maintindahan po ninyo, maunawa ninyo kung paano ginagawa nitong si Wendell Talibong ang napakasamang pagsisinungaling na para pangatwiranan yung baluktot na pagsambang itinuro ng mga pare. Ano? Kitang-kita natin yung pagkademonyo nitong mga taong to. Pakinggan po ninyo, ano po? Ito po. Basahin, unawain nyo pong maigi, ha? Ito po. Ito po ang mababasa sa Biblia. Ano po? Sa Biblia po, sa aklat ng Exodus, chapter 20, verse 3. Ito, pakinggan po ninyo, babasahin ko. Ano po? Ayan. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ayan po mga kaibigan. Yan po sa panahon pa po ni Moises ay sinabi na po ang batas na yan. Ano ang batas po? Huwag anya kayong gagawa ng anumang larawan, ano yon? Ng anumang anyong na nasa itaas sa langit, yung larawang inanyuan na kawangis ng anumang nasa itaas sa langit, ano? O nasa ibabaw ng lupa o sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang igagawa. At pagkatapos, pag nagawa mo na, ay yuyukuran mo at paglilingkuran sila. Bakit? Ako anyang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Siloso ang Diyos. Yan po, mamaya po ha. Itutuloy lang po natin. Sa panahong Kristiyano po, ano po ba ang mababasa nating nakasulat tungkol dyan? Ito po. Ito po naman. Sa Gawa 17:29. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating hindi marapat nating isipin na ang Diyos ay katulad ng inukit ng kabiasnan ng katalinoan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat niya ipinag-utos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ayan mga kaibigan. Sa panahon pong Kristiyano, ay malinaw po na ang sabi naman ay huwag nating isipin na ang Diyos ay katulad ng ginto o ng anumang bagay na inukit ng kabiasnan ng tao. Di lalong matindi yun, isipin mo lang ha. Ngayon, punta natin yung kanina ha, yung binasa ko sa Exodus. Huwag anya kayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ulitin ko lang ko. Huwag anya kayong gagawa para sa inyo ng larawang inanyuan o ng kawangis ng anumang bagay na nasa taas sa langit o nasa ibabaw sa lupa o nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Ayan po. Wendell Talibong, hindi mo mababasa ron yung pagsamba o pagdudiyos. Ang mababasa mo doon, huwag mo silang yuyukuran. Hindi mo mababasa ron na huwag mo silang diyodyosin. Kasi gusto mo mabasa yung dinodyos eh. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man. Bakit? Ang Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Alin yon? Yung mga bagay na larawang kaanyo ng katulad ng mga bagay na kawangis na nasa langit.
Ang sabi mo, yung mga santo nasa langit na. Wag mo yun igagawa ng larawan at pagkatapos yuyukuran mo at paglilingkuran. Tandaan mo yan, ha? Alam mo, Mr. Talibong, habang nangangatwiran ka, lalo kang nababaon. Ikaw ang maraming napupunto sa ano. Bueno, alam mo, Mr. Talibong, yung salitang worship, yung mga binabasa mo, yung ang nilalaman ng worship, yung kahulugan ng worship. Kaya binasa mo, veneration, labis na pagdakila, labis na paghanga, yun ang pagsamba. Kahit hindi mo sabihin doon na dinidiyos, pag sumamba ka, pag Diyos na yon, linuluhuran mo, dinadasalan mo. Pagdating sa bahay, sinisindihan mo, pinupunasan mo, hinahalikan mo. Halimbawa sa Quiapo na lang, ang daming humalik doon sa tuhod ng maitim na revolto, na di umano'y maitim na Nazareno. Oo, pila-pila yun sa tuhod. Saka pinagkakaguluhan pa, pinoprosesyon. Kahit marami na, kahit may namamatay pa, talagang ang tao talaga, ano ba yon, Mr. Talibong, ano yon? Pag kailangan po bang sabihin sa iyo, dinodiyos yon? Pag Diyos yon, kinakailangan po bang sabihin sa iyo na hindi labag yon sa nababasa natin, na wag mo silang yuyukuran, o paglilingkuran man sila. Bakit? Ang Diyos mapanibuguin. Biro mo, pinagpipista, may mga araw na pinagpipistihan o nung buwan. Pero ang Diyos, na tunay na siyang may lalang sa atin, hindi nyo pinagpipista. Siluso ang Diyos eh. Halimbawa, alam mo naman ang siloso eh. Halimbawa, ang misis mo, masyadong siloso, ay lagi kang nakatingin dun sa asawa ng kapitbahay mo. Ay napuna ka ng misis mo. O ba't ka nakatingin dyan? Ay, iniisip ko lang. Ay, kahit isipin mo, bawal eh. Nakita mo ba? O halimbawa, nakita